Okay, ang ating pong tema, samot-saring issue. Kaya niyo pa ba? Konteksto, bago natapos ang buwan ng Hunyo, binulaga tayo ng mga samot-saring balita, partikular sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di umano ayon sa mga taga-suporta niya at maging sa kanyang legal counsel, ay posibleng mabigyan ito ng interim release. Pati na rin ang impeachment case ni VP Sara Duterte ay halatadong ginagawa ng paraan para mabasura na. Issue rin ngayon ang mga naglalabasan mga babae daw ni PRRD at pinapayagan na daw nito magkaroon ng mga bagong boyfriend. Issue din ang balak na pagbebenta ng partner niyang si Hanilet ng bahay nito na tinutulan daw ng dating Pangulo. Ang number one senator namang si Rowan Padilla ay nagsabing sunugin man siya ay amoy digong pa rin siya. Kaya ganun siya kapanatiko. Nabalita din ang pagbaligtad ng isang witness laban kay Pastor Kibuloy at pinaratangan si Senator Risa Hontiveros na binayaran lamang siya upang magsalita laban sa pastor. Naibaba na ba ang pinal na desisyon sa diskwalifikasyon ng Duterte Youth? Makakaupo ba sa Kongreso ang representative ng Gabriela? Pabor nga bang mayoryang Pilipino sa pagbabalik ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC? Ay naku, marami pang katanungan at mga issue, araw-araw ay napapalitan at natatabunan. Kakayanin pa ba ng sambayan ng Pilipino o sadyang sanay na rin sa ganitong senaryo? Ang mahalaga ay may naiiwang kamulatan sa mga pagsusuri at mga aral din na dapat matandaan. Para bang Oo. punong-puno ng ano, no, ng punong-puno tayo ng issue. Oo. Hindi natin Pero alam kung kung alin talaga ditong dapat nating tutukan dahil halos lahat dapat talagang tutukan. Yun. oo naman, dapat naman tutukan. Pero ika nga ito mga isyong ito kung tutuusin, maliban dun sa impeachment trial ng ating Vice Presidente na kung Mm. saan mahalaga na matalakay at mapagbasihan, mailatag ang mga ebidensya laban sa kanya at masagot niya ito. Dahil ang issue dito ay usapin ng accountability sa mga pera ng bayan na di umano ginastos niya sa maling pamamaraan. Pero the rest, yung mga issue patungkol dito sa mga ano, wala namang ano. Pero kailangan nating talakayin. Kailangan nating Mm. himayin. Dahil ito ang mainit ngayon sa social media, sa mainstream media, ang pinag-uusapan sa mga kalye, sa palengke, at kung saan-saan pang huntahan. Di ba? So, Kap Edwin, parang maniniwala na ako na ang sambayan ng Pilipino eh talagang nakikisangkot na sa pagsusuri. Dahil halos laman ng mga usapan eh, di ba? Oo. Kasi Oo. ano eh, ano na sila, yung bang unti-unti Baga, na namumulat. Parang ito ganun. yung isang positive epekto ng social media. Dahil alam Mm. naman natin na mas marami ang negative effect ng social media, pero ito yung isang aspeto na kung saan ika nga malaking tulong, nagbibigay ng ika nga mas maraming access ang ating mga kababayan at yun doon nga lang kailangan pang ika nga i-guide ang karamihan Oo. sa atin kung paano nila sasalain, ano ba yung fake news, ano ba yung tama, Oo, yun, at yun. ano Yung yung opinion misinformasyon lamang, di at ba? disinformasyon, yun ang mahirap Oo, eh. tama. Maaring Tama. maniniwala sila doon sa mga biglang lumalabas sa balita, pero in the end, kumbaga sa pag nakita na nila yung mga lumalabas na mga sabihin natin mga ebidensya, saka yung mga magandang paliwanag ng mga mahuhusay na ano, sabihin natin nagiging guest ng mga nagbablog, Opo. mga nasa Oo. YouTube na napapanood. Eh, kahit For paano example, nakakatulong yung gano'n, ano? halimbawa, meron ako na-encounter na isa, sumagot sa post ko. Kino-question ko kasi yung issue na ito bang mga trip, mga paglabas-labas ni Sara Duterte sa labas ng bansa, yung apat na foreign trips niya in a period of 1 month, ito ba ay galing sa sariling bulsa o Mhm. galing sa kaba ng bayan? Dahil alam naman natin na siya ay vice presidente at hindi naman niya sinasagot, hindi naman niya inilalahad sa bayan ang kanyang tawag dito, yung yaman, di ba ka? So Mm. paano natin malalaman kung ang lahat ng ito, mga expenses niya ay talaga bagang galing sa kaba ng bayan o personal? May sumagot sa akin na, siguradong galing sa personal niya dahil alam naman natin lahat na si Sara Duterte ay zero budget noong 2024, which is a fake news ha. Alam natin, Mhm. sinagot na hindi totoong zero budget si Sara Duterte noong 2024. Mahigit 700 million ang ibinigay sa kanya ng Kongreso. Doon nga nagsimula, malaki ang galit niya doon dahil ang hinihingi niya mahigit 2 bilyon, di ba? Kung di ako nagkakamali. Oo. Mahigit 2 bilyon ang hinihingi niya. Mabuti nga, binigyan pa siya ng 700 million. Dahil sa mga isyong nangyari sa kanya, questionable yung paggastos niya sa confidential fund.
So, mahaba pa yung proseso para ka nga mamulat ang mga kababayan natin. For the Oo. meantime, himayin muna natin yung konteksto mo, di ba? Ha? Yung unahin natin dito para tayong si ano ano yan yung ano tawag pang showbiz nating Para magka-troll. para ba kay Ogie Ogie Diaz? Ogie at saka sino ka-partner ni Ogie. Sabagay kasi hindi So, naman nagkakalayo kasi ang showbiz at ang politika, di ba? oo Dahil naman. nahaluan na rin ng taga-showbiz ang politika. In fact, maraming nakaupo sa ating gobyerno ay mga showbiz, di ba ka? Ha? Kaya nga. Mm-mm. Di ba So alin nandiyan nga dito ang una? yung Mm. interim release, ang alam ko, Interim release, pagkakaano ka. oo. Nakita mo ba yung post nung isang ah, sabihin natin, hindi ko nababanggitin ng pangalan. Nag-post na June 30 daw, lalaya. At na nagyayaya na siya ng isang fiesta. Diyos ko Di po. ba? Alam mo, hindi isolated case yan ha. Yung Mm. nangyayari dyan sa mismong lugar ninyo na kung saan meron daw isang grupo, isang tao, membro ng isang grupo, which is DDS, na nag-organisa a month ago dahil nung malaman nila na magkakaroon daw ng interim release, hindi pa naman sigurado, nag-organize sila na magpapalitsyon daw, magpapaparty. Yun nga, sinasabi ko sa iyo, yung hindi pa rin hinog ang ating mga kababayan, lalo na yung mga DDS na sumala ng ano yung tamang impormasyon at ano yung Oo. mali. Na Mm. mismong sila napapaglalangan ng mga kasama nila at mga leader nila na silang pasimuno sa pagkakalat ng fake news. Which is hindi po totoo. Hindi totoo may interim release si Duterte. Ang Merong problema proyekto. kasi, yung comprehension eh. Halimbawa may Oh, title, yun lang ang babasahin. Pero yung buong kabuuan ng ano, hindi binabasa. yan nga nasabi ko sa iyo, di ba ka? Yung zero budget daw ni Sarah, which is hindi naman totoo. Lahat ng mga Mm-mm. yan ang gagaling sa grupo nila dahil hindi ko malaman kung ano ba ang main reason nila, kung saan nila inuhugot yun. Yung ba'y sama ng loob dahil ganun? O dahil talaga lang, yun lang yung kapasidad nila para sumala ng mga gayong bagay. Hindi naman ako naniniwala na ganun kabubot katanga yung mga kababayan natin para maniwala sa mga ganyang bagay. Pero yun yung lumalabas di ba? Saka Siguro maniniwala na, may iba dyan na, kumbaga sa ano, nagkakaroon na ng positive effect yung mga magagandang lumalabas sa mga impormasyon. Pero dahil sa taas ng pride o nakahiyaan na, hindi na lang kumikibo. Pero deep inside, alam ko nag-iisip na sila eh. hindi, Meron talagang na ramdam ko ganun. rin yan dahil kita ko yan yung mga galawan sa palitan ng mga komento. Paunti ng Mm-mm. paunti Pababa ng Oo, pababa yung oo. numbers nila. Di tulad nun di ba? Ko lahat tayo, binabash tayo. Lahat. Oo, at saka nakikita ko ngayon, ang mga matatapang na lang, yung mga nakalock profile. Ngayon, hindi mo Mm. mapagtiwala ko yung ba'y talagang totoo. Pag nakita mo, 131 friends, hindi mo malaman kung kailan Oo, ginawa yung account na yon. kaya nga. So, malamang, talagang yung iba dyan, mga troll na lang, yung mga bayaran, or yung talagang true computer na lang, tumagawa na lang sila dahil Sa computer, di Pedro, ba? ano ang paliwanag ngayon doon sa interim release? Dahil nung una, medyo kinabahan din si Attorney Conti, di ba? Para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig nung maano niya na may posibilidad na mapakinggan yung hiling na interim release. Oo. Oo. Hindi kasi nabigla sila dahil walang narinig silang komunikasyon mula dun sa prosecutor team ng Mm-mm. ICC. Which is tama lamang naman nakabahan sila. Dahil wala naman talaga silang connection dun sa prosecutor team Parang outside sila talaga dun So hindi nila alam Mm-mm. kung ano yung mga nagiging usap-usapan. Yung pala naman, lumalabas, bluff lamang ito. Nambablap lamang itong tawag dito, itong abogado ni Duterte na si Kaufman. Mm-mm. Maunawaan ko rin naman yung action ni Kaufman dahil siyempre nga ang laki ng bayad sa kanya di Pati ba ng ka? bayad sa kanya, Ah, siyempre ang laki. magpapakitang bilas yan. Siyempre, kailangan Mm-mm. makita gumagalaw naman sila kahit pa paano. Millions and millions and millions of euros. Ha? Mm-mm. Hindi tayo Grabe, nag-usap ano? dito ng ano So, ha? saan Ng, nanggagaling yung pambayad na yan? yun Tapos nga. ilan yung ano niya? Ilan ang kinuhang abogado? Bukod pa Hindi, yung mamaya na yung kay Duterte, mamaya na yung kay Sara. Ito muna ang Oh, interim dito release muna ng tayo Sara. sa kay Mm. Duterte. Kung totoo Mm. yung sinasabi na gumagastos ng almost 20 million euros a month, ha? Para Ludas lamang yun, ah. mamili itong mga abogadong ito, saan kaya hinugot ng mga kaibigan nating DDS yung mantra nila na si Tatay Digong ay simple, mahirap lamang. Mm. Although ito yung kay Duterte, yun yung kanyang yun yung itinanim niya sa isipan ng mga ito. Pero hindi pa ba naman obvious
yung mga resulta ng lumalabas ngayon na kung saan eto mga ganitong gastusin, saan kukuha ng gayong Parang hindi salapi? nauubos ang pera eh, no? Hindi na. Parang Saka, patuloy pa rin, bumabaha ng pera sa kanila na hindi mo alam kung saan nanggagaling, kung saan pumapasok, yun. at the end of the day, ang napapaglinlangan dito, in short ha, yung tatlong letra lang ang sasabihin ko, Ano yun? uto. Yung nauuto, yung mga DDS na followers nila. Di ba? Mm. Sila lang yung ano eh. Sipin mo, yung iba, gumagastos pa para pumunta lang sa Dahig. Di ba? Na nagtitiis silang bumiyahe ng 20 oras. Yung mga nandito sa Europa, speaking of OFWs na natin sa Europa, na bumibiyahe sa bus, na pupunta lang sa Dahig. Meron pang may nagdala ng lechon simula Roma hanggang doon. Hindi ko alam kung panis na ba yun o press pa yung Ay, palit ginagawa nila yun. nilang parang piyestahan yung lugar eh. Oo, kaya pinaalis na nga sila doon eh. Ang ibig ko Mm. sabihin, eh, pinapaikot sila sa mga propaganda na kung saan obvious naman na hindi totoo at nakikita nila. Mm. Paanong mame-maintain ng isang Rodrigo Roa Duterte na sinasabing mahirap na there was a time pa na nagpakitang, tanda mo yun na naglalakad siya, natanggal yung swelas ng kanyang Puting sapatos, sapatos. Mm. tapos yung relo niya na ano lang, tawag dito yung mumurahing relo, na casual lang something na gano'n na hindi daw niya afford. Kumakain sa karinderya, Nakakamay. nakakulambo, Mm. nakakamay. Eh saan sila ngayon kumukuha nung daan-daang milyong piso? Pag i-convert natin yung euro to pesos na pambayad buwan-buwan. Na ang estimate nga nung isang vlogger na kung estimate kung tatagal ang proseso ng halos 10 taon, bilyon-bilyong piso Mm. ang gagastusin nila pambayad lamang sa abogado. Di ba? Saan kinukuha ngayon ng mga Duterte? At saan kukunin ng mga Duterte ang ganitong halaga ng salapi para lamang ma-maintain itong Mm. kasong hinahanap niya sa ICC? Di ba? Kailan Mm. magigising ang mga kababayan natin Pilipino, lalo na sa parte ng mga DDS na hanggang simula 2015, late 2015 hanggang 2016 up to this present, ginagamit lamang sila ng pamilyang ito para sa sarili nilang interes. Mm. Hindi ba lamang ba nila naitanong sa kanilang mga isipan? Ba, si Pulong nakailang balik na sa Netherlands, di ba? Ha? Oo. Si Baste, pabalik-balik. Si Sarah, nakailang balik na. Si Kitty, kung ano-ano pa. Tapos sasabihin nila, simple yung buhay lamang sila, mahirap Simpleng lamang buhay. sila. Baka Tapos, hindi nila hindi, alam na hindi tayo. na doon ginagamit yung pondo ng bayan. So, pera nila yon. Pero O, di personal na gano'n pa pera nila. nakalaki yung pera nila, Oy, yung kanilang reserva. Di ba? ama, o say, let's Bubulkalo. say, hindi na nga nila ginagamit yung pera ng kaban ng bayan, mga pagbiyahe-bayan nila papunta kung sa isang parte ng mundo, lalo sa Netherlands. Saan nila kinukuha ngayon? Di ibig Doon, sabihin, oo, personal na tanong pera nila doon. yon. Ang laking pera nun, Personal di ba? money, saan So, ang galing? Mm-mm. tayo nga nandito na sa Europa, tulad ko. Ha? Sa loob ng 8 taon, nagtrabaho ko. Gusto kong umuwi ng Pilipinas, pero hindi ako makauwi dahil ang mahal ng pamasahe. Ano pa Sila masahe? ginagawa lamang yun ng pasyalan eh. Si Sarah nakaapat na biyahe sa loob ng isang buwan. Sana all, di ba? Mapapasana all ka na lang. Eh, ayoko naman dumalaw doon. So, ayaw naman. Pero ibig ko sabihin naman, yung interim, bago tayo lumipat sa ibang issue, ano na balita mo dyan? Ano ba ang nangyari dyan? Ano ba ang resulta niyan? Totoo ba yan o hindi? Hindi totoo. Dahil nakita mo, ang sinasabi nila, meron daw mga bansa na interesadong kupkupin, Hmm. yung PRRD. Eh Hmm. ngayon, kita tumanggi ang ang Australia, ang Belgium ba? Naghiling din pa Belgium, sa Belgium, Belgium. oh. Belgium, oh. At saka yung issue ng biyahe yung issue ng Australia. Sipin mo ha, ito yun ha. Ewan ko ba kung nag-analyze silang mabuti sana mga kababayan natin. Sinabi ni Sarah na kaya siya nagpunta sa Australia para umattend sa isang pagpupulong ng mga Pilipino Mga DDS doon Pilipino. na supported na. Pero sabi niya rin, at siya ni kung kakalkalin, yan talagang nakita ko yan, sabi niya, nag-text siya, humingi siya ng appointment sa foreign minister ng Australia. Anong purpose mo? Di ba? Oo. Ano kaya purpose mo para humingi ka ng appointment sa foreign minister? So, ibig sabihin, talagang ginagapang nila na kung in case magkaroon ng interim release, doon dadalhin sa Australia na mas malapit sa Pilipinas. Di Mhm. ba? Ang problema, sunog. Vern, di ba ka? Nasunog.
Dahil hindi eh. Dahil mismo Australia nagsabi, hindi kami open para i-accept ang dating presidente dito sa aming bansa in case na mag-apply sila for interim release. Mm-mm. So, ibig sabihin, tapos doon na dumating, hindi naman kami nag-apply sa Australia eh. Kasi nga, nasunog na eh. Di ba? Oo. Eh, mismo yung mismong foreign minister ng Australia, hindi siya pinansin. Yung message niya, eh hindi sinagot. Yung request niya ng isang pagpupulong na personal sa foreign minister ay hindi pinagbigyan at hindi sinagot at hindi pinansin. Ibig sabihin, walang interes. Mm-mm. Nasayang yung buhay niya sa Australia, yung objective niya. At pangalawa, itong issue sa interim release na yan, naglabas na ng statement ang ICC prosecutor na kinontra nila at hinimay-himay nga nila. Ano bang balita mo sa mga dahilan ng ICC prosecutor? Bakit daw hindi pwede na mabigyan ng interim release itong si Duterte? Anong dahilan? May namasa ka ba tungkol dyan? Di ba sa ang alam ko ipinahayag nung yun lang yung mga nabasa ko nakalimutan ko iba eh. Pinahayag nung si PRRD daw hindi na naman daw siya kumbaga wala nang kapasidad na gumawa ng krimen dahil sa edad nga niya na yun. Ibig Yun ang sabihin sinabi noon na may kanya. kapasidad. Ibig sabihin talagang noon ang mga krimen. Oo. Yun ang sabi ko. Oo nga. Yes, me. Hindi kasi yung narinig ko na sinabi ng ICC prosecutor, ang sabi nila, yung mga rason nila sa pagkontra kung bakit hindi dapat bigyan ng interim release si Duterte, sabi nga nila, isa sa ibinigay nilang dahilan, yung mga actuations at saka mga naging asal ng pamilya mismo. Isinama dyan si Mm. Hanlek, yung kanyang pagpukpok ng cellphone doon sa pulis Oo, during the yun. time na dadali siya. Oo, sinabi nila na ganun ang klase ang mga pagkatao ng mga ito. Ganito sila, Mm. agresibo. Sila yung mga Mm. abusado. Paano mong bibigyan ng interim release to? Paano mong pagtitiwalaan na hindi ito gagawa ng masama? Ha? Samantalang Mm. hindi nila nirespeto yung pag-arestong ginawa natin pagdadala dito sa ICC. Maraming hinimay-himay. Anyway, ang importante, sana nga, mukhang malabo nga talaga, sana hindi nga mabigyan. At by Hindi, the time ng hindi. September, Mm. sa tingin mo, hindi, no? Hindi. Sa tingin ko, Kaya hindi nga. illusion nila, illusion lang talaga. Mm. Kaya nga. So, doon sa mga kakilala natin dyan sa malapit sa inyong lugar na naunsyami yung pagpapalitsyon, kung gusto po ninyong ipagpatuloy yung inyong pagpapalitsyon, sana sa June 30 na hindi natuloy, pwede naman, tuloy nyo, imbitahan nyo na lang kami. Magdadala ako ng paninol olyo, sagot ko na yung panay, basta sa inyo litsyon. So, pasok naman tayo doon sa impeachment ni Okay. Vice Mm. President Sara Duterte. Ano ba ang balita dyan, Kabits? Naku, ano na nga ba? Nasaan na bang period? Nasa ano Kasi ang alam ko talagang itong si Chis halata talaga na gumagawa talaga ng mga delaying tactics niya para talaga hindi matuloy itong impeachment case na to. oh, kasi Tapos nga, isa pa yan yung 'di ba, kapag itutuloy yan, maglalabasan talaga yung mga ebidensya na napakalakas. Yun siguro ang ayaw nila na lumabas yung mga ebidensya. oh, Kaya lang, Diyos ko naman, ikaw politiko ka, parte ka rin ng sambayan ng Pilipino. Pag alam mo na talaga na eto't napakalinong ebidensya, ano ka pa ba? Boboto ka pa ba na ibasura? Konsensya mo na yun, di ba? Nakakahiya. wala nang konsep. Ang mabigat dito, Bakit? di Wala ba nang mga lagi, di ba, before na magproseso mag-proceed yung impeachment proceeding na yan, yung trial na yan, sinabi na ni Bato, at kitang-kita rin naman doon sa naging resulta ng huling botohan, na 13 sila. Di ba ka? Sabi nila, we have numbers para hindi talagang ibig makonvict si sabihin, Sara Duterte. Yung pala yun naman, ano yung talagang kinatatakot? objective Ba't nila. hinaharang? Yun Di ang ba? objective nila na talagang wag nang ituloy. Oh, Mapawalan. bakit? Yun nga ang sabi mo nga. Dahil sa hearing na yan, tulad ng nilalaman ng balita natin kanina, yung ibinalita natin kanina na kung sakasakaling matuloy ang impeachment trial na yan, which is dapat lang, dahil yan ang sinasaad at iniuutos sa kanila, iniatang ng konstitusyon na gawin nila, di ba ka? Oo. Mag-trial at magdesisyon, conviction or non-conviction, di ba ka? Yun lang naman Mm. ang gagawin nila eh. Wala lang naman iba eh. Ano ba Sa nila na proseso ng na trial, ipaglaban ni VP Sara yung kanyang yung kanyang karapatan na
ipahayag niya yung kanyang side, di ba? Oo. Dapat ganun eh. Malinis yung pangalan niya, di ba? Oo. Yan yung paraan para malinis yung pangalan niya Pero na hindi eh. hindi Wala, inaano na totoong. nila eh. Kumbaga Oh, saan ba talagang nilalabuan nila yung daan. Yun. yung prosesong yan, diyan yung masasabi na hindi totoong ginastos ko, nilustay ko in Mm. 100, yung 125 million in 11 days. Ito ang mga resibo. Oh, Oo. yung piatos at kung sino-sino pang sinabi na pati si Chel Jokno at saka si Marian Rivera idinamay nila doon sa listahan na nag-receive ng pera mula sa confidential fund, pwede nilang patunayan. Di ba? Mm-mm. Na hindi totoo. Si Chel Jokno, talagang binigyan namin or kapangalan lang yan ni Chel Jokno, di ba? Sabi Maglalabas sila sabihin ngayon na ng ganun ano. ebidensya. Saka yung kanyang death threat dun kay Pangulo, kay First Oo, Lady, kay totoo yung yun. Speaker. O di sabihin niya, hindi ko naman talaga sinabi yun. Kahit naman kitang-kita na dun sa video na talagang sinasabi niya. O, Oo, at tsaka least sinabi pa sabihin niyang kung no ano. joke, no joke, di Pasinungalingan ba? niya kung gusto niya, kung kaya niya. Mm-mm. Yun na nga, yun yung mga bagay na kung tutuusin, pwede namang pagtakpan yun. Pwede Mm-mm. namang magpikit mata nga itong mga 13 senadores na pro Duterte. Tulad ng mga, alam naman natin kung sino yung mga yan, yung magkapatid na Mm-mm. Cayetano, yung magkapatid ngayon na may-ari ng Prime Water, ng mga bilyar, at hindi rin tayo sigurado dyan sa mga Estrada, hindi rin Mm-mm. tayo sigurado dyan sa mga tulpo. Di ba ka? Sigurado lang tayo makakakuha tayo ng conviction vote doon sa tatlo kay Senator Risa at yung papasok na dalawang senador na si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. The Mm-mm. rest, talagang hindi ako naniniwala dahil Mm-mm. alam naman natin mga yan may yung kanilang mga personal and political interest na mangigibabaw at hindi yung interest at karapatan ng mga mamayang Pilipino na malaman at ika nga ay maparusahan ang dapat parusahan kung totoo nga bang si Sara Duterte ay nilustay yung mga salapi ng bayan through confidential fund. Di ba? So lumalabas Mm-mm. talaga, itinatago, pinipilit na wag Oo. matuloy dahil lalabas, tulad ng balita natin kanina, pwedeng kalkalin at ilabas yung mga bank account nila na kung saan Mm. lalabas yung sinasabi ni Senator Trillanes na nagsasabing Oo. Yun ang daan-daang kinatatakutan nila milyon. eh. Pag Oo. lumabas yun at talagang dapat namang ilabas, Hmm. makikita talaga na ganong kalaki pala ang kayamanan. At siguro makikita din doon kung saan ang gagaling, ano? May treasure kasi Diba, ng ano, hindi ang pwede. paper trail na, kumbaga saan Oo, money hindi na trail, nila alam mo kung hindi nila pwedeng pagpasok ka sa, pasinungaling. Hindi oo, nila pwedeng pasinungaling ngayon, Madits. Ha? At sila kinatatakot nila na maaring pag nabulgar yon, lumabas yon sa madla during the hearing, during the trial, itong mga ilang natitira pang ika nga ligaw sa katotohanan, baka maring magising, totoo nga pala oo, sinasabi ni Trillanes, totoo nga pala itong pamilyang ito yung nagkamal ng mm, daan-daang milyong pisong salapi mula sa mga drug lords na mga Chinese triad at kung ano-ano pang talagang kasabwat nila mga connection nila ipit. sa ano, Oo. na kunwari Dahil may drug lalabas yan. war, nung pala sila pala ang nakikinabang doon sa drug war na yan, Oo. no? Dahil lalabas yan, iba Mm, pa yung issue ng ninakaw sa kaban ng bayan. Dahil lalabas dyan, doon sa bank account na nakatago, yan perang yan, kasi lumalabas doon sa sinasabi ni Senator Trillanes. May paper trail kasi hindi ko malaman kung ano ba ang dahilan, ba't tinanggap nila yung cheque, mga cheque. oo, Na kung oo, saan yun, pangalan yung nakapangalan. mismo nagpadala. Oo, mga Chinese talaga. Kaya Oo, hindi pwedeng itanggi. Dahil lumalabas, pumasok sa joint account nila mag-ama, pumasok sa mm, account ni Duterte. Meron pa kang pumasok daw din sa account ni Hanilet, di ba? Na oo. daan-daang milyon galing sa mga Chinese. Mm. Chinese drug lords na talagang kasama sa listahan ng mga ng PIDEA. Gusto ko So maganda yung sana, tatauhan ng mga kababayan natin na o talagang hindi nila pinapakinggan na, hindi nila pinapanood na yung mga ganyang mga pagbibigay ng mga impormasyon. Ano, palagay ko, talagang ano na lang, sinara na nila yung mata nila, pati tenga. sinikil na nila yung isipan at mata nila, Mm. damdamin na hanggang dito lang talaga, dito lang Tumira tayo. na lang yung fanatisismo, yun. Dahil idol Yun ko na to, yun. tatay ko to, Yun na nga para yun. sa akin mabait ito. Para sa akin siya ang Superman, para sa akin siya ang talagang The best president nga daw ligtas ng The ating best bayan. president. The best president in the whole universe nga daw di The ba? whole universe. So anyway, natapos na natin yung interim release, yung Mm-mm. impeachment case na mga posibleng mangyari. Ha? Dahil expect Collaborate natin siya, naman.
Expect natin yung impeachment release, Kapdits, Badits. Alin, Haharangin alin. yan. Yung Mm. impeachment release kasi Hindi kaya gusto nga ng mga dapat senador, dito, ang taong bayan na, yung majority na ng taong bayan, ang talagang magsalita. oo. Hindi Dapat sila magbantay papayag na talaga. hindi matuloy itong impeachment case na to. Oo, dahil dapat Impeachment talaga case na iparamdam trial. natin na tayo nagbabantay. Di ba? Oo. Na tayo nakamata, nakatutok Ipapasalamat sa tayo sa buwan ng ginagawa issue na nila. to. Oo, tama. Dahil pag hindi, malalakas ang loob ng mga yan, pagka nananahimik lang ang bayan, Pag nanahimik na, oo. maglalakas ang loob nila, gawin nila yung gusto nila para sa interest nila at interest ni Sara Hindi Duterte, na di ba? natin inintindi. Oo. So, Okay. pasukan naman natin yung Alin ba? kamanghamanghang Love life balita. ba? Yan. Labing tatlong Nakailang girlfriend girlfriend ka ba? daw. Ha? Nakailang girlfriend ka ba? Dahil ka panidigong ha. Sa totoo lang, Oh, ayaw isa lang sumagot. yata. Isang Pero darling lang, naging isang darling. labing tatlong common law wife bukod pa dun sa kanyang dating asawa na si Zimmerman. Matindi, no? Anong dahilan at sa bagay, pag-ibig ba 'yon o para Okay. connection, Hindi, pera, power, ganon? yung sa mga babae na sinasabing labing tatlo, maaring may dahilan sa Mm. puso, sa kung ano pa man. Pero ibig ko sabihin, yung issue ng yung kay Duterte, yung sinasabi mong ano ba ang dahilan? Kitang-kita Oo. naman natin yun. Yung campaign period, kung paano niya salaulain yung kanyang mga Kaya nga, ay supporter. naku, talagang Hinahalik, ano ko doon talagang. hinahalikan, Mm. dinadakutan. Diba? Ha? Talagang minumulis sila sa harapan, sa media, sa Ang camera, sa ano mga man, bakit rally. pumapayag ang mga babae? Kaya nga. Ano So huwag ka na 'yun? magtaka, huwag ka na magtaka kung bakit merong 13 common law wife, girlfriend. Oo. Ha? Ito ba ay Ano ka ba? nagkakakilala sila? Ibig sabihin, alam nila na gano'n na pang-ilan sila o sila eh bahagi ng harem, gano'n. Hindi, yan may na rin yan eh. Yan may kalakaran yan sa mga politiko at saka Bagay sa mga 'yun. artista. Alam naman natin. Di ba, si Ramon Revilla, alam naman natin, yung namatay na Bagay, matandang ilan Ramon anak Revilla. nun. Mm. Mahigit 100 daw ang anak noon. Hindi, ilang babae yun. Imposible namang 3 babae na nanganak ng 100 anak. Di ba ka? Diba? Maski si Dolphy, di ba, ilan din naman ang naging partner nun eh. Oo, marami, marami. Si Joseph Estrada, di ba? Kalakaran na yan. Kalakaran na yan. Kahit Pero na yung, sabi ni Jin, sana daw all. pero dito Kung supply ka papasok ba? dito papasok muli yung yung issue ng sinasabi nilang si Tatay Digong ay simple na ang kanyang source of income ay yun lamang kanyang pensyon. Ha? Natutuwa ako sa mga sa mga Paano comment mo dito sa remen? ating yung engagement dito sa mga sa ating Hindi ko mga comment napansin. Sige nga, section. pakinggan mo Nakakatuwa nga. eh. Ang pangit daw ng tatay nila. Tinakot lang daw yung mga babae, sinilaw daw sa pera. Yun ang mga sinasabi dito. Ganun ba? Hindi naman siguro. Ay, Dahil, nako. Diyos ko. dahil kitang-kita naman natin na talagang kita ko naman si Hanelet at saka yung isa yung nabanggit mo kanina yung Palaban, si nagpunta pa. Palaban. Oo. At Ako, saka ngayon ko lang di ba nalaman yon yung counselor meron na pang to ng Cagayan de meron Oro. Hindi ko lang meron nabasa to. oo. Meron pang yung pulis, yung si Garma, di ba? Oo, yun. Oo. Hoy, doon talaga naniniwala ako. Alam mo kung bakit? Isipin mo, full-fledged colonel ka na. Pwede kang Mm. maging general in the future. Tapos Ha? promoted ka agad, ano? Tapos nag-retired. Nabibigyan ka agad ng pwesto. Oo. Pinag-retired at ipinasok nga din sa sa Mm-mm. pagkor, di ba? Doon mo makikita na talagang merong something eh. Ipagpapalit mo yung karir mo para maging general ka sa posisyon sa pagkor. Ibig sabihin, talaga merong something Mm-mm. na question ng yan. Maraming daan-daang milyon, baka bilyon pang pera, di ba? Mula sa pagkor ang pinag-uusapan diyan. So, ibig sabihin, yung 13 girlfriend, talaga hindi ako makamove on dyan eh, Kapit. Isipin mo. Ha? Paano mo maintain yung labing Mm. tatlong girlfriend? Di ba? Ito na lang sa mag-ina kay Hanilet at saka kay Kitty. Dumalaw sa dahig sa kanya, doon. Ang naka-display ng mga bag, magkano yung halaga ng mga bag na yun na dala-dala nila. Yung ba naghihirap? Yun ba yung At saka nagsasabing hindi, wake and bake at suportahan yung kanyang
pagluluto ng mga cake para daw pang ano, pang pondo, pang pondo doon sa tatay niya. Hindi Hindi naman naman hawak na bag, hindi yun. hindi naman maitatanggi. At yan naman ikita rin naman. Alam naman natin na yung halos kabuuan ng mukha ni Kitty, retokado na yon. Dahil hindi naman siya Oo, gaganda ng oo. gandang-ganda ngayon kung Oo. pagmamanahala niya yung tatay niya at saka yung nanay niya. Di ba ka? Eh, hindi Kita-kita naman ganun yung natin mukha. talagang lahat yung niretokado na yon. Ang laking halaga ng pera noon, di ba ka? Ngayon, Oo. ang tanong doon, bukod pa doon sa, tsaka ito daw, Ang tsaka dami daw balita nga daw negosyo na, dami oo, negosyong hawak ko. Yung 7-Eleven daw halos sa Davao, lahat kanila. maaaring Tapos sa yung mga bahay tulad dating, ano yung bahay na malaki sa Manila. Nung puntahan meron, niya, tinatanggi nung katiwala na kaibigang yun. Pero talagang kanya. So itong parang, inaano ni Hanilet na binebentang bahay, kanino talaga yun? ang alam ko kay Duterte Baka yun. daw Kaya sa kapitbahay, sabi ni Kim. may karapatan talaga si Duterte sabihin, hindi pwedeng ibenta yan dahil Oo, hindi naman sila conjugal property hindi naman conjugal property hindi nila siya yun ni legal Hannibal. wise. Oo. Oo, dahil hindi naman siya kasal, di ba nga? So, hindi, So, bakit gusto niyang ibenta? Dahil kinakapos daw ba sila? Ganon, o pang yun ang pondo palabas sa nila para daw at saka yung kaso? katahimikan daw magkaroon ng peace of mind. Pero alam mo, Hmm? diyan papasok yung issue na alam naman at siya naman na hindi naman lihim sa lahat na merong friction. Kaya may away-away sa loob ng pamilya Duterte. Dahil, isipin mo, 13 ang girlfriend mo pag hindi nag-away-away yan, di ba ga? Bukod pa yun, siyempre, yung party ni Zimmerman. Sabi ni Di Jim, ba? may anting-anting daw sa babae si Tatay Diggs. Siguro nga. Anting-anting makisig daw ang bulsa, sabi ni Viola. Yan. Yung makisig ang bulsa, sigurado yun. Dahil kung nakakapagbayad ka ng daang-daang milyong hundreds and hundreds of millions of pesos para lamang kay Kaufman at sa mga abogado niya, talagang may Mm-hmm. pera. Diba? May pera. Oh, Malaki. Saka hindi talagang, nauubos. Ibig sabihin, dating at dating yun. at saka laki yung, di ba, binalita mo, sabi dun sa balita, yung order niya sa kanya 13 girlfriend na magmubo na kayo, maghanap na kayo ng bagong jowa, yung malalim ang bulsa, yung malaki ang Ang credit credit card. sa bangko. Ibig sabihin, isipin mo, yung utos niya, parang niya Mm-mm. sinabi, ang hanapin nyo, katulad ko. Oo. Di ba? Binubusog niya Ha? talaga sa O luho. Sa yung luho. ipapalit nyo sa akin, at Sa least luho, ka-level sa ko. kapangyarihan, sa Oo. protection, sa impluensya, sa society, yun ang pangako niya doon sa mga Oo, kapatid. kabuuan. Bukod pa yung bulsa, sinasabi ng malalim ang credit card. Di ba? Malalim ang credit ito. So, sana sa paghuhuntahan natin ngayong gabing ito, bagamat nami-miss natin yung ating kapartner na hindi Sayang, natin alam kung yung sayang bagay yung isa eh. Panay nagtitiktok o kasi nagluluto. luto eh. Oo, Kanina, ano pa panay luto niluto? eh. Kanina pinakbit yung niluluto, hindi nagtakam lang sa atin, hindi naman nagpatikim, di ba ga? Ibig ko sabihin, sana yung mga kababayan natin na makakapanood ng talakayan natin ngayon, chismisa natin malits, sana Mm. maisip-isip nila ba, 13 girlfriend, tapos sabi mahirap daw Oo. siya. Paano naman niya na-maintain yung 13 niyang girlfriend kung mahirap nga talaga siya? Di ba? Mhm. Yung magkaroon ka ng isang girlfriend or isang common law wife or sa Tagalog, yun yung colloquial na salita sorry Ayoko to say, sabihin. pero yung Ayoko sabihin. kabit, di ba? Totoo naman yun, kabit. Magkaroon ka ng isang kabit, talagang gastos yan. Lalo't bata, di ba? Yung 13, mabigat yun. Bigat Mhm. talaga. Paano mo maintain? Tatay, paano Sabay-sabay, mo ano? na-maintain yung 13 yun? Ha? Mhm. Paano mo na-maintain, Tatay Digong? Ha? Kasama taong bayan din. Kasama daw ang Oo. ang pera ng bayan sa pag-maintain. Oo. Sabi nga kaagapay sa Mhm. sustain ng 13 girlfriend ni Tatay Digong ay ang pondo ng bayan. Mhm. Ay, nako. So, natapos natin yung bentahan ng bahay na kung saan lumalabas, talagang wala namang karapatan magbenta si Hanilet. Baka nakabigla Oo. lang. Siguro naging Gusto emotional niya yung lang. gimmick lang ngayon para pag-usapan, Oo. para Para mapag-usapan. Siguro nga, para siguro makaganti. Something, teka muna. Napapag-usapan niyo yung isang number
Di ba ga? Paano na Oo. ako? Pala Oo, di nawawala ba? siya sa Oo, sa napapaganoon ako. lagban. Oo, ibig sabihin, dito kaya Tapos sa labing dito kay tatlong Counselor. dito kaya sa labing tatlong girlfriend na ito, pang ilan yung yung kanyang si Senator Bong. Oy, oy. Mm. Hindi naman, alam naman natin malapit siya, di ba? Napakalapit niya. Di ba? Basta yung Ever since, caregiver niya, yun na lang yung caregiver niya. yun Kasama siya. kaya Okay, yun. okay, 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 okay. Ibig Mm. sabihin talagang hindi ko maisip talaga kung paano ma-maintain yung labing tatlo dahil Mm. medyo Wag mo na kailangan. isagad, baka subukan mo pa ako naman. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun, Maris. Hindi ko kaya, Maris. Hindi ko kaya. So, pasok naman tayo dito sa Ito rin, naging nilaman din to. Laman to ng Laman to ng social media at saka ng mainstream. Yung Sana ba? witness daw. O yung witness kay Oo. dun sa Senate hearing ni Yan kay Senator Rizal Tibuloy. Tiveros. Mm. Bum- Siya lang ba ang tawag dito? Siya lang bang bumaligtad? O pati yung ibang yung mga babaeng naging Labing witness tatlong eyewitness siya lang sa lahat? Siya lang. hindi siya Siya lang naman. Siya lang naman. Oo, Ang, kasi ang, mabi- ang, paano yung mga babaeng nagtestimonya na sila ay pinalis siya. minumolestya siya ni Pastor Kibuloy. hindi. Ginawa silang Nag-message pa. alipin. After na lumabas daw itong issue na ito, pinakita nga ni Senator Rizal Tiveros sa kanyang Hmm. tawag dito, Lahat ng yung press lahat release. ng mga conversation sa Oo. Sa press ko niya, pinakita din niya na yung mga sinasabi mo mga testigong babae na mismong direktang hinalay daw nitong Mm-mm. si Buloy na nagsabi sa kanilang hearing ay sinasabing hindi sila magre-retract ng kanilang sinabi Ayun. dahil yung Oo. totoo at patuloy nilang sinusuportahan yung laban ni Rizal Tiveros Mm-mm. para sa kanila. Buti So, naman ito kasing testigong ito, nakakapagtaka nga naman, di ba ga? Kung totoo, ang Mm-mm. akin lang, kung totoong sincero siya doon sa kanyang ginawang iyon, alam na pala niya kasi lumalabas, meron siyang messages sa na pinadala kay Senator Risa na sinasabi niya na, nangangal daw kanyang buhay, dudukutin daw Oo. siya, at pinipwersa daw siya ng mga dating kasama niya sa Baka simbahan umawak yung pamilya niya, di kaya ganun. yung parang ganun nga daw. Ibig sabihin bakit ganun pala? Ba't sumama ka pa? Ba't sumasama ka pa sa kanila? Di ba ka? Ha? Ba't kailangan manatili ka pa yun? Ang lumalabas nito, according do sa press ko ni Senator Risa, mukhang talagang dinukot nga daw ito, pinwersa para gawin ito mga bagay na ito. At kinasuhan na Mm. rin niya yung mga nagpapakalat ng fake news na hindi Oo, totoo patungkol sa tinasa. yung Oo. mga vlogger, Na, Mm. kinasuhan na. Which is dapat lang at nang matuto sila. Di ba? Mm. Kasama Etong din doon si Eric Celis, isa doon sa si Nasasot, merong mga, yung Chu, yung babae, si Banat Bay, na rin sila, pinabitan na rin sila sa Senate noon. Nung pinag-usapan yung tungkol sa paglalabas ng mga maling impormasyon. Sila din yun oh, eh. yun yung sa yung sa Quadcom yun, doon sa mga congressman. Sila din yun. Ay mga walang takot alam mo naman sila. Mm. Pinangahawakan nila mga bagay na hindi natin alam kung anong pinaghuhugutan nila, kung ano ba. Siguro ay baka kumikita, hindi natin maintindihan. Hindi ko pala So, nailigay dito yung isa pa. Si Harry Roqueta, si Harry Roque. oh, Hindi ko na isama. Sa bagay, pwede siyang banggit-banggitin lang natin dahil hindi ko na isama nga dito sa konteksto. sige ba, go ahead. Ano yung tungkol kay Harry Roque? Kasi lumalabas, nakita ko parang nagano siya Ang huli nitong balita ipinagdidiinan niya na kasalanan daw ng pamilya Marcos, gobyerno Marcos kung bakit daw nandun sa sitwasyon na yon. Kaya ito yung mga Mm-mm. pamilin lang, ito yung mga ginagawang panliling lang nila. Tayo naman mga Pilipinong may matinong kaisipan, hindi naman tayo mauuto sa mga ganyang bagay. Di ba ka? Ang nililin lang nila, yung mga supporters nila na hanggang ngayon hindi pa rin magising sa katotohanan na kaya nagtatago si Harry Roque, tumatakbo at nag-TTNT kung saan dahil meron siyang warrant of arrest. Kinasuhan Mm-mm. siya ng tawag dito, yung multiple yung dito, yung nalimutan ko na yung kaso niya, and at the same time, nalink siya sa Pogo. Sa Pogo, Pangalawa, yun. Oo, tinakbo. yung connection niya sa Pogo. Oo. Tapos sabi niya, before noon, tinakbuhan niya yung kanyang, kasi tinahanapan siya ng ng SALN,
At saka yung Oo. sinasabi niya, Biglang pinagbentahan daw laki ng din yung kanyang ano yung kanyang assets. Biglang laki yun. Oo. Oo, kasi nga, biglang laki dahil ang sabi niya, dinahilan niya, parang pera daw yun ang pinagbentahan ng lupa ng pamilya nila, something na gano'n. Ngayon, hinahanap ng Quadcom. Sige, patunayan mo sa amin. Nung hindi niya Mhm. mailabas, nagtago na siya. So, yun yung Mhm. main reason. Hindi dahil hinahanap siya ng gobyernong Marcos o ng pamilyang Marcos, kundi hindi niya mapatunayan sa hukuman na hindi totoo yung mga ibinibintang sa kanya ngayon kung saan siya Oh, nasasaktan, saka di yung ba? pang ano pa, yung pinangalanda kanya na nagsisik siya ng political asylum. Mm. Bakit siya ba ay pinaghahanap nga siya ng batas at nagtatago siya eh. Tapos mag-aano siya ng political asylum. Ang humihiling ng political asylum, yun yung mga nanganganib ng buhay dahil sa pressure na political No. sa bansang Oh. pinanggalingan. Eh Merong siya nga ang political pinaghahanap prosecution. dahil may ginawa siyang krimen na pagkakasangkot niya sa Pogo at saka kung ano-ano pa. Ewan ko So kay Harry sana Roque. maisip nila ng mga tao ano na Hindi pa ganun. marami sa kababayan Sunod-sunod natin na ang yun. kumukundina nung time na nung time na merong political prosecution si dating senadora Laila de Lima na kung saan tawag dito kitang-kita naman natin at sa awa ng Diyos napatunayan sa korte na dismiss lahat ng kaso lahat sa kanya na inventong kaso si de Lima hindi tumakbo, di ba? Sabi nga Oo. nila Ila de Lima, nung time na bago lumabas yung kanyang warrant of arrest, nasa Washington DC siya. Mhm. At ang sabi niya, merong isang kaibigan sa Estados Unidos na nagsabi sa kanya sa Washington, huwag ka nang umuwi Mhm. at ikaw ay may lalabas ng warrant of arrest sa'yo. Magtago ka na hanggang sa lumamig ang sitwasyon tulad ng ginagawa nga ni Harry Roque ngayon, di ba ka? Pero hindi, sabi ni Secretary de Lima nung time na, Senador, hindi. Wala akong kasalanan eh. Haharapin ko ang kaso ko. Di ba? At hinarap nga niya. Nakakulong siya sa loob ng 7 taon nang wala naman talagang dahilan. Etong si Roque, from those, noong mga panahon na yon, kung paano niya alipustain at laitin si Dilima. Mhm. Laila de Lima habang nakakulong, di ba ka? Ha? Mhm. Ngayon, siya yung sinasabi niyang wala siyang kasalanan, iba siya nagtatago. Si de Lima, hinarap ang kaso. Kung talagang wala siyang kasalanan, wala siyang ginawang masama, hindi totoo nagnakaw siya sa kabanang hindi totoong involved siya sa Pogo, ay di umuwi siya tarapin niya. Eh hindi eh. Di ba't ang sabi nga daw niya ayaw daw niyang bumalik sa Pilipinas dahil wala daw na rule of law. Ano yung Oh, sinasabi niya nung araw na dapat daw ay sa Pinas litisin itong si Digong dahil meron naman daw tayong rule of law. O ano, napakaano naman ang contradiction na yun. ano kaya, naisip kaya ng mga kasama natin, kaibigan nating DDS, yung mga pinagsasabi At ni hanggang ngayon, Ronan? naniniwalaan na kinidnap daw si Digong. Ano ba yung kidnap na yan? O isa pa yun, Kidnap isa daw pa yun ng sa dahilan kung bakit sabi ng ICC prosecutor, hindi pwedeng bigyan ng interim release. Nabanggit mo kasi yan, yung kidnapping issue na yan. Sabi Oo. nila, paano pagtitiwalaan na bigyan ng interim release na ang paniniwala, ang kanyang pagkaka-aresto ngayon ay kidnapping ang ginawa ng ICC. Mm-mm. So, ano naman yun, di ba? Isa-isang, ba't mo bibigyan ng pagtitiwalaan na hindi tatakas yan kung ang sinasabi niya, kinidnap daw natin siya, di ba? Ay, Oo. nako. Daming issue, no? Di ba? Pwedeng girlfriend. Pero ito, isa pa, in connection dito sa ICC, yung binalita natin kanina, lumalabas na 57% na Oo, na-survey yung oh, kagustuhan ng mga Pilipino, no? na bumalik sa Ako para ICC. sa akin, dapat talagang nasa ICC tayo, bumalik. Hmm. Dapat talaga. Bakit? Kasi lang naman Bakit? itong kay Digong pwedeng mangyari, itong kay Sara na pwedeng mangyari, maaaring mangyari pang muli. Kaya Tama. dapat lang talaga nakapaloob pa rin tayo sa ICC. Na si President Marcos ba ay pabor ba o hindi pabor? Ang Kasi sabi kasi posible. ng pag-aaralan, hindi natin alam kung totoong pabor siya. Pero kung magpapatuloy ang pressure mula sa mga mamayang Pilipino at Mm, through surveys na mga darating pa, ipakikita talagang consistent ang mga tao na nagsasabing majority ay gusto. At lumalabas pa dito na iisang party lamang ng ating bansa, yung ika nga ay kontra. Mas marami ang kontra kaysa sa pabor, which is yung Mindanao, na kung saan teritoryo ng mga Duterte.
alam naman natin na apektado sila dahil nga nakakulong ngayon yung tatay nila doon sa ICC, sa The Hague, kaya kontra sila dito sa pagbabalik sa ICC. Tama yun Mhm. sa'yo. Itong, kung tayo babalik sa ICC, at magandang example na rin itong pagkaka-aresto kay Duterte at saka itong ika nga merong pagliliti sa kanya, tapos babalik pa tayo sa ICC, magiging prevention ito doon sa mga susunod Mm. pang leader nating ating bansa na gumawa ng katulad ng ginawa niyang Kaya nga eh. krimen na kung saan 35,000 mamayang Pilipino ang pinatay nilang parang mga aso, pusa at daga, di ba? Kaya sana nga matuloy. Ikaw sa tingin mo Mm. ba Sa akin bukod dapat dun sa matuloy yung pagbabalik sa ICC. Kasi hindi mo nga talagang sana masasabi na yung kasalukuyang mga namumuno ngayon sa gobyerno natin ay matitino ba? Dahil kapag oh, nabalik sa ICC, ayaw naming mangyari yung nangyari kay Digong. Kumbaga sana magkakaroon ng ng takot na gumawa oo, ng katulad ng oo. nagawa ni Digong. Dahil hindi natin alam kung sino mga susunod. Malay mo nga, itong si Sara Duterte maging presidente sa Naging 2028. presidente, Ay kung ganitong klase ng 2020. asal, di ba ka? Ang ganitong klase ng asal, pananalita, kilos at gawa. Kita mo naman kung paano yung tawag dito, yung court sheriff, kung paano niya ginulpe sa harap ng maraming tao. Di ba? Yun na lang pagbabanta niya na naka-video. Gusto ko naman, Kaya yun, nga, di napakalaking ba? pruweba no na kaya niyang pumatay at magpapatay ng tao. Totoo. Ay paano pa? Yun, ano na yun Paano eh, pa? yun na yung pinaka-ceiling na you know. Oo, di ba? At nung time Oh. na yun, nakakulong ng tatay niya, di ba? Nung ginawa yung video na yun, correct me if I'm wrong. So wala silang takot, ha? Di ba? Wala, So at wala. least kung may ICC, kung member tayo ng ICC, although I'm sure kung siya magiging presidente, bumalik Eh, man hindi. tayo ngayon, aalisin din uli nila. Dahil alam Hindi naman rin, hindi natin, rin. Kaya oo, nga di eh. ba? So kaya dapat maging matalino ang mamayang Pilipino. Kung na tayong boboto ng mga kanya klase ng tao bilang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Dahil alam naman Yes. natin na naging consequences, kita naman natin kung paano silang wala silang takot na gumawa ng krimen. Di ba? Hmm. So, bago tayo magtapos, total na-discuss naman natin lahat yung laman ng konteksto mo. Oh, yung iba Yun lang naman yung dito, mga tanong pa rin eh. Mga tanong pa rin yung iba oh, dito, yung disqualification ng banggitin mo. Duterte. Yun, ano na ba ito? Yung bang Yun. makakaupo ba yung representative ng Gabriela? Mga kasalukuyan pa rin itong talagang Oh, inilalaban pa hanggang ngayon. ang mabigat kasi dyan, dapat talaga, dinesisyonan na ng COMELEC niya. May final decision na sila. Napakabagal Hindi pwede nila mag-desisyon ng June 30 COMELEC meron ng kasi final decision di ba? Ha? bumibilang ng buwan ng taon bago O para magbaba ng malaman desisyon. natin kung talaga bang, which is alam naman natin, kung pag-uusapan yung teknikalidad at saka yung batas na umiiral para sa dito sa party list system na yan, talagang lumalabas nga, hindi nila sinunod yung proseso. May mga Oh, requirements noon na pa hindi man nila 2019 pa yata naghain na para sa disqualification Hmm. ng Duterte. Oo. Anong year na Oo. ngayon? 2025. Ibig sabihin, mula noon hindi pa rin napagdesisyonan na Kaya dapat na nga. i-disqualify. Pangalawa, ito pang lumalabas, very obvious naman. Yung hipag ni Cardema na hindi naman pwedeng gumamit ng Cardema dahil hipag nga niya, ang ginamit ni Cardema. Di ba? Natatawa naman ako. Panluloko yun, di ba? Ay, Pandaraya yun, di ba? Tambakol. Oh. Tambakol. Sabi din ni Joy, maganda daw ang topic, mag-overtime daw tayo. Salamat. Ibig ko sabihin, aba, Seryoso. saan ka naman nakakita ang hipag ginagamit yung apelyido ng kanyang bayaw? Di ba? Di ba, Oo, si ano pangalan niya lantarang rin? paglabag yan sa Cardema. Cardema, oo. Kaya nga kung minsan pagka pinag-uusapan niya, minsan parang Alam ko na nakakayang kung maging bakit ayaw pa mag-desisyon ng COMELEC ng 2019. Nakaupo alam pa naman kasi si natin yun. Duterte noon. Oo, obvious Ah, na. Obvious naman kaya nakaupo sa nga. COMELEC, tao ni Duterte, di ba? Alam naman Tapos yung natin. mga nagsiboto ngayon sa Duterte Youth, yung mga DDS pa rin. Kaya talagang Oo. nag-top sila, no? At Oo. hindi mga kabataan ang bumoto, kundi yung mga DDS talagang panatiko. Oo, at Ayun. alam Kaya naman tingin mo natin na malinaw. alam Hmm. naman natin na yung sigaw nila dahil nakulong nga si tatay nila. Oo. Yun yung kanilang pagpapakita Wala ng naman yata puwersa. naipasang batas yun kundi yung pagpapalit lang ng pangalan na hindi naman naaprubahan. Pagpapalit ng pangalan ng ating airport. Yun lang yata ay pinasang Oo, batas. yung Lang. from Nina Aquino to Manila International Airport, ibalik Wala ko sa naman kanya. bang naipasa. Talagang ginamit lang nila yung
yung pondo ng ano, yung pagiging ano nila, party list. Yun lang. Kumita pa sila ng kung ano-ano mga confidential fund pa na kung ano mga yan. Diba? Ay, nako. Anyway, So kung ang so Gabriela ay bago maupo, madadagdagan yung ating mga makabayan ano sa Kongreso. madadagdagan na kahit pa Ano na. paano yung matinong representante ng ating Kongreso. Di ba ka? Oo. Dahil alam naman natin na ang ating Kongreso ay 90% ay bahagi ng political dynasties, pami-pamilyang politiko. Ha? Kaya Di nga. ba? Na ultimong yung party list ay pinasok na nila. At sana nga, totoo itong mga ginagawang pagbabago, mga reforma ng kasalukuyang COMELEC chairman na baguhin at yung mga kasalukuyang anomalya sa party list system na yan. Sana yung magkatotoo at sana yung matupad nga. Di ba? So bago tayo magtapos, Wag na natin silang pagbigyan na mag-overtime tayo. May susunod pa namang linggo, oh. Oo. Overtime pa tayo. Meron lang ako itatanong sa iyo. Etong nabalita mo na ba yung 50 pesos wage increase sa Metro Manila na inaprubahan? Oh, 50 lang. Hindi pa pinag-usapan natin nun yung 200. Tapos Oo. 100, okay na rin. Ngayon, 50. At saka sa Metro Manila lang. Magkano ba ang bigas ngayon? Isang kilo. 60. Ang pamasahe papuntang bayan, 30. Yun na lang yun. Yung mga kasi yan, ang mabibigyan yan, yung mga nagtatrabaho. Di ba ka? Yung may legal na trabaho, sumasahod araw-araw, yung mga arawan, yung mga kontraktual, madadagdagan ng 50 pesos. Anong epekto ng 50 pesos sa pang-araw-araw? Di ba? Paano? Dadagdag lang. Kulang pa yun sa pang-araw-araw nilang pamasahe. Di ba? Talaga, totoo. Sa Maynila pa, mataas pa ang standard of living. Lahat mahal. Sa probinsya, uubra na sa iyo yung mga konting gulay, ganoon. At sa kakapirasong karne, na yung karne na yun, gagamitin pa rin na panggisa sa susunod. Sa probinsya, may nahingi ka nga tulad na halimbawa, pag may tanim na kapitbahay mo, or merong something na nagtutulungan at nagbibigayan. Ano ba yan, Kapdits? Marami tayong nahimay ngayong gabi kahit wala si Magtanggol. Magtanggol, pakisuyo Bumawi naman. siya sa susunod. Dapat siya Susunod naman, kahit tayong tatlo, ikaw na lang pagsasalitain namin muna dahil ngayong gabi, iniwanan mo kami, ha? Hindi, mag-share dapat siya ng recipe niya. Yun na special niya. Special portion. Ano ba niluto ni Magtanggol kanina? Pakbit yata ang nakita ko di ba? Pakbit nga yata So Magtanggol, see you soon sa susunod na episode ng MNM. Hindi na natalo na si Coco Martin. Ngayon siya na si Cuoco Martin. Yun. Cuoco na. Kaya may additional portion na FTM Cooking it up with Cuoco Magtanggol. Okay, diyan tayo nagtatapos sa ating pag-usapan. So, ano ba ang panghuli isang tao niyo sa pag-usapan natin? Siyempre, every time may guest tayo, hinihinga natin ng mensahe. Hihinga naman kita ng mensahe. Ano naman ang mensahe mo doon sa ating mga kababayan? Ika nga apektado nitong isyong ito. Ika nga yung direktang tinatamaan ng mga bagay na tinalakay natin ngayong gabi. Sige nga, Kapdits. Kami po sa ugnayan sa Himpapawidat at iba pang mga progresibong organisasyon ay hindi po kami mapapagod na magsuri at magmulat at mag-organisa. Dahil alam po namin na ito namang pinaglalaban namin ay hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat, para sa susunod na henerasyon. Kaya sana naman po maging malinaw na ang ating pag-iisip at suriin natin ang ating lipunan. Alin ba ang tama? Alin ba ang mali? Susuportahan mo ba ang mali at kakaligtaan mo yung tama dahil lang sa simpleng panatisismo? Huwag po tayong ganun mga kabayan dahil isipin natin yung susunod na henerasyon. Ipangako natin sa kanila ang isang magandang buhay at ang isang maayos na lipunan. Yun. Kita mo nga naman. Ako lang, yung sa akin naman. Dahil yung sabi ng isang political analyst, political opinioner, sabi nga, totoo, naniniwala ko doon na nasa 2025 na tayo ngayon.
Ang bilis tumakbo ng panahon, di ba? Kita mo, July na ngayon, mamaya mo, December na naman. 2026 na. 2028, napakalapit na. So, kung hanggang ngayon, sa panahong ito, mananatili pa rin tayong bulag, pipi at bingi sa realidad na nangyayari sa ating lipunan, sa mga kilos galaw ng mga politikong ating mga sinasamba at pinaniniwalaan. Aba, ay kung ito'y mananatiling ganito hanggang 2028, sabi nga, make or break ang 2028, sabi nitong political analyst na ito. Kung sa 2028, mananatili pa rin itong mga paniniwala at mentalidad ng ating mga kababayan na ito at sila'y susuporta pa rin at maghahalal ng mga politikong tulad dito, mga leader ng mga magnanakaw, mga kriminal, at mga ika nga ay walang takot na gumawa ng kabulatugan sa bayan, ay wala na. Wala nang future talaga ang Pilipinas. Dahil kung sa 2028, magpapatuloy pa rin yung nangyari from 2016 up to present. Isipin mo, from 2016 hanggang 2022, iniwanan tayo ni Rodrigo Duterte na baon sa utang from 6 trillion to 13 trillion. Ibig sabihin, 7 trillion ang inutang ni Duterte sa loob ng 6 na taon. Itong gobyernong Marcos, patuloy na dinadagdagan. Ha? At naniniwala ako na by 2028, maaring matablahan or iwanan din tayo ni Bongbong Marcos ng panibagong 7 trilyon na utang tulad ng ginawa ni Duterte. Dahil hindi naman obvious na every time, taon-taon, deficit ang budget natin, di ba ka? Dahil kulang yung pumapasok na pera sa ginagawa nating budget na ginagastos natin. At kasama pa dyan, yung mga korupsyon, yung mga ginagawang confidential fund ng ating mga politiko na inihalal natin. So kung magpapatuloy ito, papaano na? Paano na yung susunod na henerasyon? Yung mga isinila ngayon at yung mga isisilang pa sa susunod na panahon, wala na ako nakikita ng magandang future pa para sa kanila. Bago tayo magpatuloy, Kapdis, baka naman nakikita mo kung sino kasama natin ngayon diyang gabi sa live. Ang dami nga nila binabati po namin kayo, si Ate Crescy, ang aking esposong si Jean, at si Joy na talagang ang sipag mag-comment dito. Si Glenn Texon na dapat daw magising ng karamihan, lalo tayong mga OFW, gisingin daw natin ng Senado. Yun, tapos pagkaisahan daw, obligahin ng Senado na mag-start ng trial. Si Viola, ayan, nag-comment din siya, tanggihan daw ang mga request. Tapos, sino pa nandito? Carmelita, Idos, kasama from FWL doon. Si Edna Manalang, si sister namin sa sa Catholic group. Si Arlene, yan. Ang daming mga bago nanonood. Salamat sa inyo. Si Merly kanina, nakita ko rin. Mga taga-Bologna, nakita ko dito Mga kasama ko sa FWL, sa CFCB. Ito, andyan silang lahat. Yun, salamat sa inyo. Maraming salamat po. At tulad ng aming request kanina sa opening, hindi lamang po sana patuloy na pagsubaybay. Please share naman po sa inyo mga wall sa Facebook para mas marami po ang makapapanood ng aming tinalakay ngayong gabi ni Kapdits at saka sa mga susunod pang episode natin. Di ba? Maraming salamat sa inyo. Sana i-share nyo lagi ang aming mga episode, lalo na ngayong gabi, para mas marami ang makapanood ng ating tinalakay. So, Kapdits, ano tayo ngayon? Ang susunod natin ay panawagan. Ikaw sa una. Okay. Sa ating po mga panawagan, patuloy na panawagan para sa pagpapalitaw kay Batsu de Jesus at Dexter Kapuyan, pati na ang iba pang mga desaparecidos na ngayon ay may bilang ng 18 sa ilalim ng gobyernong Marcos Duterte. Magpapatuloy ang mga programa at pagkilos, pati na rin ang paghahain ng mga petisyon para sa advokasya ng pagpapalitaw sa mga sapilitang iwinala ng Estado at paghihintay na maigawad ang hustisya. At lagi po namin hiling at bilin na lagi subaybayan ugnay sa impapawid ng Radyo Roma tuwing Huwebes, ikasyam hanggang ikasampu ng gabi. Kapdits? At ito naman po ay magkakaroon po tayo ng parangal at pagpupugay sa atin pong kasamang na maalam na si Tita Nes. Mabigat. Ang totoong pangalan po niya, Elnora Health. Siya po ang founding president ng Gabriela Germany. Sa July 18 po ay magkakaroon po tayo ng luksang parangal sa kanya, alas 7 po ng gabi. At intayin po ninyo ang aming mga susunod na announcement tungkol dito para po sama-sama tayong magbigay ng parangal sa ating kasama na alam po natin na noon po ay talagang lumalaban para sa ating bayan. Masipag, talagang makabayan. So, isa lang ang masasabi niya, rest in peace, Kap Nens, at isang puso ramay sa buong pamilya ng iniwan ni Kap Nens. Maraming kangay
pagpupugay para sa kanyang mga naging kontribusyon sa ating pakikibaka. So, Kami isa baka pa may akong mga- announcement. Pahabol. Okay, go ahead. Kasalukuyan po ngayon dito ginaganap yung masteral class ng International Film Academy dito sa Bologna. At isa pong Pilipino doon ang participant at siya po naming tinutulungan po namin siya dito na matapos niya yung kanyang isang documentary film na ipapalabas po at ang screening nito ay sa July 7 after nung kanilang masterclass at isa itong maliit na festival dito sa Bologna. At talagang iba-ibang lahi po ang nandirito. 10 silang direktor at ang pangalan po niya ay si Jarel Serencio. Kaya sana po ay abangan ninyo yung aming ding anunsyo dito tungkol sa ilalabas na documentary film kung saan po kaming mga OFW dito sa Bologna ay nanduroon po. Kaya abangan po ninyo. Okay, good luck, and God bless. So, sa mga magbe-birthday, sino magbe-birthday ngayong July? Baka may kakilala kayo dyan. Kapag uli kay Cap Edu, dahil hindi ako nakapati nung naka-live. Babatiin ko yung aking panganay na anak na si Ramon Francisco Reyes na magbe-birthday this coming July 23. 30 years old na yung panganay ko. Oh, happy birthday, Ramon. At saka syempre po, babatiin ko na rin yung yung sarili ko, si Tambakol, magbe-birthday ako sa July 13. 55 na po ang inyong lingkod. At babatiin ko rin. Salamat. Babatiin ko rin yung aking biyanan na nasa langit na, si Tatay Boji. Si Boji Aramil. Birthday din niya ngayong July. So, sa mga magbe-birthday po ngayong July, happy birthday po sa inyo lahat at sana'y maging masaya. Ng kanilang mga anibersaryo, ng kanilang mga piyesta sa kanilang lugar. Yan po. Lahat. Maging masaya at masiwasay. At mapayapa. Di ba ga? Masagana. So, Kabdits, pagkain ng buhay. Okay, at sa ating pagkain ng buhay, mula sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 3, versikulo 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. So, Kabdits, paalam na tayo? Okay, July 6 po meron po tayong malaking pagdiriwang sa Milan. Sana po ay makarating kayo sa Milan at ito po ay mula po sa konsulato ng PCG Milan. Ito po. Ando po kaming lahat, mga taga Northern Italy. Good luck. Okay, gandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig at ang dami pong nag-engage ngayon dito sa sa comment section. Maraming salamat sa inyong lahat. Si Ma'am A.F. Balmayo, si Edna Manalo. Ayun yun. Oo. So, ito po si Edwin De Jesus Reyes mula dito sa Tuscany, Italy. Maraming salamat. Maraming salamat lagi sa aming direktor na si Cap Edu, sa lahat ng sumubaybay at sa lahat ng nakasama natin sa live episode. Siyempre si Cap Jean, salamat dyan ha. Kahit mga pabulong-bulong lang siya, ewan ko ba't hindi pa sumama. Maraming salamat po. Magandang umaga, tanghali, hanggang gabi sa lahat. Wag po kayo, patuloy po yung subaybay. Okay, meron pong itong episode natin ito nasa YouTube account po na Ugnay sa Ipapawid. Subaybayan po ninyo. Yung ating mga team bahay, mga team replay po. Abangan niyo po sa YouTube. Okay. Salamat po. Bye-bye. Ciao. Salamat po, Cap Edu. Salamat. Ciao, ciao. Ang ugnayan sa Himpapawid ay inihandog ng umangat ang ugnayan ng manggagawang migrante tungo sa pag-unlad